daw tayo ng Pogo. So, unang-una, about sa fake news, kung fake news lang ang pag-uusapan, si Marcos yun. Kasi nga, di ba, pinakita tayo dyan na ilang beses siya nagsabi ng ka-fake newsan. Nung nakaranga, may sinabi na naman siyang fake news ano alam nyo kung bakit? Kung ano yun, nakakesyo daw sa panahon ng mga Duterte, nagkakawalaan daw ang mga bata at parang inaabuso yung mga kabataan. Yun, isang fake news yun dahil hindi ho yun panahon ni PRRD. Panahon po yun ng mga makakaliwa at ultimong mga kasamahan nyo dyan sa gobyerno, yung mga gumagawa nun. So, pangalawang fake news na naman. Tsaka, pag ganon, pag nag-ahamon kayo ng ganyan na dapat patunayan nyo rin sa amin na karapat-dapat namin kayong harapin. Hindi porket congressman kayo at kami ay vlogger lamang, parang gusto nyo kayo lang magdidesisyon. Paano yung desisyon namin? Dapat inaano nyo rin kung kaya nyo rin ba kaming kaharapin. Ayun yung ano dyan, ayun yung pinaka... Tsaka yun nga, isa pang hamon dyan is magpa-drug test muna kayo para safe din kami. Para alam namin yung pinupuntahan naming or yung ganyan, kayong pagpapatawag nyo ng ganyan. So, para malaman din. Kasi mahirap na ngayon, Coacholi. Hindi ko naman sinasabihang mga adik, yung mga congressman. Disclaimer po So, ang hirap na ho kasi sa panahon ngayon na magbibigay ka ng tiwala. Halimbawa, pupunta tayo dyan. Baka mamaya may gumagamit dyan. Isa dyan sa kanila, hindi natin alam. Kailangan nyo magpa-drug test. Ngayon, pag nakapagpa-drug test kayo, pwede kami pumunta dyan. Yun na lang yung ano. Kasi kung susundin lang namin gusto nyo, yung gusto namin, ayaw nyo sundin, sa totosin, mas lamang pa tayo dito sa mga to Tayo sumusunod tayo sa batas, sila hindi. Kita mo, kaya hindi tayo nagpupunta doon, labag sa batas yun. Diba? Yung isinampa nila, Attorney Trixie. So, kung usapang pagsunod lamang sa batas, mas ano pa tong mga vlogger kasi nga tayo sumusunod tayo sa batas, sila hindi. At obvious naman tingnan niyo yung ginagawa nila na paulit-ulit diyan, yung panggigipit. Tsaka una-una, eto lang sino ba namang gaganahang humarap sa inyo? Hindi nyo pa nga kami nakakaharap. Sandamakmak ng usga ang ginawa nyo sa amin. Tama. Kesyo Pogo vlogger kami, binabayaran kami ng Pogo. Asan ang ebidensya nyo nun? Bakit nyo kailangan sabihin yun? So doon pa lang, isa ng malinaw na paninirang puri na yun sa amin. No? Paninirang puri na yun sa amin. Buti nga sa inyo kapag pag bumabanat kami sa inyo, may ano pa kami may di umano na ginagawa or idinudugtong sa mga salita namin. So kayo diretso mga Pogo vloggers alam nyo naman ako nga hindi ko talaga din gusto yung Pogo na yan Tapos magugulat ako yung mga tsaka halos lahat ng DDS vlogger hindi naman talagang hindi yan sumusuporta sa Pogo. Lahat naman yan halos bumanat din dyan sa Pogo na yan. Ako, ang Banateros at ako mismo, against ako dyan sa Pogo na yan. So, tas ngayon magugulat ako, ikino-connect ang mga vlogger sa Pogo. So, anong panibagong, alam naman namin na alam naman natin na ito ay panibagong tactic na naman nila. Siyempre, diversional tactic para about nga dun sa BICAM, talagang puspusan na yung ginagawa nilang panggigipit, lalong-lalo na rito sa mga vlogger kasi nga hindi na nila kayang pagtakpan sa taong bayan yung kahihiyan at yung kabulastugan na ginagawa nila kasi nabuko nga sila dito sa BICAM na to. Kung eto, diba, lagi lumalabas sa bunganga nyo, yan katulad yan, yung mga nasa picture na yan, ay nasa video na yan. Laging lumalabas sa bunganga nyo na kesyo makabayan kayo, para kayo sa bayan, boses kayo ng bayan. Bakit yung sa BICAM ayaw nyo pag-usapan? Eto na lang kapag napakontempt, natanong nyo kami, halimbawa, natanong nyo kami, napakontempt nyo kami, bakit? Ikakababa ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas yon? Manaragdagan ba ang pondo ng bayan? Mababawasan ba ang utang ng Pilipinas? Hindi. Pero kung yung BICAM ang pag-uusapan nyo, mas malaking tulong ho nun sa Pilipinas.
Mas malaking tulong ho nun sa mga kababayan natin. Mas makakatulong ho sila. Bakit kami yung pinag-iinitan nyo? Kasi nga, unang-una, na ano nyo rin na yung mga tinatago nyong sikreto ay nailalabas dahil sa mga vlogger. Ang usapan dito dapat, kung ganyan naman pala na may mga bagay kayo na ayaw nyong malaman, minsan din kasi mag-ingat-ingat din kasi kayo. Hindi yung puro kayo yabang. Una-una, yung mga katulad niyan, yung mga congressman na nagyayamanan yung gamit nila, relo, kotse, saan ba namin nakita yun? Sa mga account din nila. Bali-balita nga ngayon, si Congressman Adyong, nag-private na ng Coacholi, nag-private na ng kanyang account. At yung iba pang mga vlogger, nag-private na. So, hindi namin makikita yung kung hindi dahil sa inyo. No? Katulad ng mga relo-relo, yung mga bag na milyones. Hindi namin makikita yung kung hindi dahil sa inyo. Kaya ang una nyo sisihin, kayo mismo. Kasi kami, vlogger lang kami, nagre-react kami, ayon dun sa nakikita namin. Kesa naman sa inyo, hindi pa nga kami nakakarating dyan, inusgahan nyo agad Coach. Itong patungkol sa, sabi mo, itong binanggit natin patungkol dito sa Pogo. At yan ang iimbestigahan nila sa mga vloggers na katulad namin na ipinapatawag. No, para sa akin, una, Pogo is gambling, di ba? Pagdating sa gambling po, wala kayong mahihita sa akin. I'm not saying I am a perfect guy. No? Pero kung ang pag-uusapan natin at gambling at droga, negative tayo dyan. Negative na negative. As in, 1 million negative. Negative 1 million. Kaya nga, sabi ko, kahit na isama nyo pa, lahat tayo magpa-drug test, pati yung mga vloggers nyo, isama nyo, drug test tayo sabay-sabay, wala pong problema. Kaya lang kasi po, yan ang alam natin, iko-connecta lang yan. Alam na natin ang dulo niyan Iko-connect yan kay PRRD. Etong mga vloggers na ito, bayad ng Pogo at talagang kasama sa droga. Kasi pati si PRRD sinasama sa droga, so isusunod na yan. Diba? Pero kasi yung patungkol sa drugs, mati sila dyan Dahil maghahamon lang kami ng drug test sabay-sabay, hindi na sila makakaimik. So yung dalawang plano nilang ibintang, wala na. Yan ang nadinig natin yan, dalawang plano ibintang. Yung isa wala, kasi drug test lang, tapos na. Yung Pogo kasi, pwede silang mag-fabricate ng mga istorya. So dyan yun anyway, alam naman natin, gaya na sabi ko, ito'y patungkol kay Duterte, diretsuhin nyo na kasi. Diba? Kung gusto nyo, edi kayo na, patayin nyo na si Duterte. Kasi ganyan lang naman yan ang galit nyo naman kila Duterte na Diba? Kulang na lang, lahat na lang ibintang nyo sa mga Duterte. Bakit? Hindi nyo kayang lumaban ng patas. Yan ang totoo. Ayan na sinabi ni BP Sare. Yung amo ninyo, yung ginodiyos ninyo na si speaker, hindi kayang lumaban ng patas niyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Etong magpinsan na ito. Napaka-loser Pansinin nyo Sa sarili niyang speech, sa sarili niyang channel, sa kanila mismo, pinagtatawanan. Ang emoji ron, puro tawa. Kaya nga sabi ko, dapat nga maglagay na ng bagong emoji. Nasa na, Coach? Nasa 1 million... Puro tawa. Emoji na naka-smile na. Nakatawa. Ang mga video ni dapat Marcos. Magkaroon ng emoji ng ngiwi. Sigurado, mas marami pa yan kung ang emoji dyan ngiwi. So, kami nananawagan sa Facebook, sa Vera Files. Dagdagan nyo ng ngiwi na emoji dyan. No? Alam kasi yan nila BBM. Kasi nakikita nila yan Isipin mo, nagsalita si PRRD, ang daming nanood. Nagsalita siya nilangaw. Nagpunta siya doon sa Davao, pakaway-kaway pa siya para siyang tanga. Mas malakas pa dating ng Banateros. Pag dumating dyan, hindi siya nagyayabang, pero dinudumog tayo. Si BBM, pakaway-kaway, wala. Wala na. Wala na, kitang-kita nga sa mga video, di ba? May tiga ganun pa Pumalak pa kayo. Si Isko, nakasama ka ng sorties. Hindi yan po pwedeng, pagbaba ng sasakyan yan, dumog agad. Dumog agad. Actually, bago pa dumating yung sasakyan, dumog na. Nakaabang na yung taong bayan. Alam mo, mahal ng tao Ito si BBM, wala.
Ang masakit niyan, alam niya yun. Alam niyang pinagtatawanan siya, alam niya na ayaw na sa kanya ng tao. Ayan yung picture, Coach. Kaya sinasabi, ayan, wala. Ilan pa lang yan dyan? 600K emoji. Tapos tingnan mo yung heart. Yung heart pa dito, may isang vlogger na chinek yung mga heart. Puro pa dami account or walang mga may troll ano. Sila mismo, sinabi niya may troll sila. Sinabi mismo ni Marcos yan na may troll farm sila. So yung ang pinakamalupit pa dito, Coach, etong emoji ba to? Di 44, bago lang siguro to, 44K lang pala. Pero ngayon, iba na umabot na nga ata mag-1 million na. Nakakaawa yung diba? Imbis na mag-1 million yung heart, yung nangyari, halos mag-1 million na yung yung emoji na nakatawa. Oo, puro legit account. Ayun yung may doon. Ayun yung pinaka okay doon kasi legit account. Ayun yung nasa heart, troll. Yung mga dummy account. Tuloy mo, Coach. Kaya sinasabi nila na yung pinabili ng suka, ganyan-ganyan, na mahina daw, at kung sila naman ang kakalabanin ay talagang sobrang lakas, nauunawaan niya ang mga kalaban, na kung ano-ano sinasabi dahil ang lakas ng team nila. Hindi. Alam niya na yung sinasabi niya ay malayo sa katotohanan. Kung ako sa mga senatorial balls nyo, diyan sa alyansa na yan, iwan nyo na, mga panya na lang kayo ng sarili. Dahil kawawa kayo dyan kay BBM. Hindi, wala na. Sige, i-check nyo. I-check nyo kung fake news kami. Diba? Tingnan ninyo. Pero kung tunay yung sinasabi namin, alam na natin ang kalagayan ng bansa natin. Kaya nga sabi ko, hindi po pwedeng magsasalita lang ng magsasalita si Marcos nang hindi ka panipaniwala. Anong inaantay ng taong bayan kay Marcos para bumalik ang tiwala? Una, drug test. Matagal niya nang tinatakbuhan, ayaw niyang gawin. Pangalawa, pagbaba ng bilihin. Inaantay bumaba yung bigas sa 20 pesos. Napaka-importante nito sa Pilipino. Anong nangyari? Nag-DA secretary ka pa, pangulo ka pa, hindi mo rin na ibaba yung presyo ng bigas. Ginawang kwento lang. Ngayon, masisisi mo ang taong bayan kung bakit galit sa'yo. Gawin mo yung dalawa. Baka mahalin ka pa ng taong bayan ulit. Yung baka nabudol mo, baka sakali, bumalik. Ewan ko lang pa-drug test ka, tapos baba mo sa 20 pesos. Tsaka natin pag-usapan dito. Pero sa ngayon, wala na talaga. Tapos na. Wala nang magiging Marcos sa mataas na posisyon. Eto na yon, last. Natuto na ang taong bayan. Kahit to si Amy, ay wala na baka kayo na lang tatlo magkasama, si Amy, si Marcos, tsaka si Speaker. Kasama muna si Sandro, silang apat. Tapos yung kanilang mga tuta, si Abalos, si Torre. Magsama-sama na sila. Ito, may balita tayo patungkol kay Torre. Ngayon, ididimanda naman daw si PRRD. Anong may komentaryo mo dyan? Alam nyo, kasi naman to bali nanggaling na rin to sa bunganga ni... sorry. Nangyari na rin sinabi na rin ito ni Marcos, no? Na... sinabi na rin po ito ni Marcos sa kanyang speech na parang tinotoo. Alam naman natin yun na na nabiro yung nabiro yung sinabi ni ni PRRD. Wala, ikaw ba naman magsasalita ka nasa ang daming media, ang daming kung halimbawa totoo man yun, sino ba namang gagawa nun? Na ang daming media, ang daming tao. So yun, isang joke lang, masyado na. Etong naman to, itong administrasyon na to, masyado naman kayo masyado naman kayong na-hurt agad. Masyado kayo seryoso. Di ba pwedeng kahit paminsan-minsan ganyan ba talaga pag side effect ng Maputol kita. Ano ito si Torre parang hindi pulis. Kasi alam ng pulis yan may intel po ang pulis. Alam nila na ang isang taong nananakot, hindi tinutuluyan. Alam nyo, yung talagang killer, hindi magsasalita. Tahimik yan. Tutumba na lang yung kalaban. Ito si Torre, medyo mapagpatol, parang
balat sibuyas na batang iyakin. Kasi lahat pinapaniwalaan, tapos magdidemanda. Pero ako naniniwala ako, hindi naman siya naniniwala doon sa sinasabi ni PRRD, partner eh. Ang sa tingin ko, etong si Torre gusto lang talaga sumipsip kay Marcos. Siguro, nakita niya, oy, ang dami kong napakinabangan doon sa 16 days siege. Kung ako ibibira na naman ngayon, meron na naman akong pakinabang. Additional. Additional na naman, di ba? Pero parang nangingitim dyan. Ito ba totoong kulay o pinaitim nyo? Parang itim naman dito. Pakita nyo naman si Torre, hindi ko makita. Hindi nga, talaga ako. Kaya nga sinabi ko nga kanina, si Torre, kasi ang pangalan niya is Nicolas Torre III. Hindi, palitan na natin ngayon. Siya na ay si Nicolas Torre, 10,000 BC. Bakit 10,000 BC? 10,000 BC siya pinanganak. Wala, asarang gusto nila eh. So ibibigay natin yung kaso, huwag kayong balat sibuyas. Di ba ganyan yung bata, pagka biniro mo, naniniwala agad? Parang bata ito si Torre. Hindi, tsaka ito, Coach Oli, ano na to eh. Tawag dito ano ba posisyon nito? Si Santiago, general na yan, 2-star na yan. Tapos, kailan lang, no? Galibol pa? Oo, wala tayong magagawa eh. Alam naman natin na talagang ito yung isa sa... Ewan ko, baka may, siguro kung kulang pa yung lineup ng mga Marcos, tumakbo din to, si Torre. Mahilig din si bida-bida, mahilig din si Jollibee. Pero, ang nga dito, kagaya nung sinabi ng chief ng NBI, na yung mga sinabi nga yung mga sinabi ni PRRD, ay talagang maituturing na biro lamang kasi sino ba naman hindi matinong tao na magbabanta ka? Bobo o bata lang maniniwala doon? Bobo at bata lang talaga ang maniniwala doon kung yun na itutuhanin mo. Dami-daming media, dami-daming tao. Tapos magbabanta ka. Kung ano ba naman yun, parang alam mo, hindi lang kung katulad yun ang mga nababasa natin sa comment section na hindi lang bangag administration eh. Isip bata administration na rin, nababasa natin dito. Sabi po yan ng mga netizen. O baka pati netizen kakasuhan nyo din ha. So Coach, may tayo, may may balita dito. Ano ko lang to, si Torre, no? Tama ka doon, palagay ko sa 2028 baka masama to sa lineup. Baka yan ng Vice President ni Romualdez. Pwede, o Senator. Yan yung, palagay ko may target ito sa politika, kaya ganyan na, medyo sagad sa epal. Pero isipin ninyo, paniniwalaan nyo ba itong tao na to, the same person na naghahanap ng heartbeat sa ilalim ng semento, pambihira. Yung isang tao na sabi, nakita niya si pastor at tumagos sa dingding. Tumatagos daw. Same person. Ito, nakuha to sa live ko. Same person na yung nagkakaroon ng kaladkaran doon at nadapa ang isang member ng KOJC. Anong sinabi niya? Huwag niyong pansinin yan. Umaarte lang. Yung may dadalahin dahil nahimatay yung isang member ng KOJC. Inaawat, ayaw ipadala sa ambulance. The same person. Ito po si Torre. Ito po yung tao na gustong idemanda si PRRD. Nakikita nyo, ito yung the same person na nagdala ng hindi pulis at binigyan at pinagsuot ng uniforme ng pulis. Illegal yon, bawal yon. Pinapasok, hindi pinakunan ng media, kinordonan kami, human barricade, hindi kami makalapit. Bakit yung pinapasok? Mga minor de edad, bata, or sobrang tanda pinagsuot ng pulis. The same person na magdidemanda kay PRRD. The same person na naghukay at itinanggi niya na wala daw hukay. Nakita mismo ng hindi lang ng SMNI at ng Banateros, kung hindi pati ibang mainstream media. Huwag tayong maglokohan. Sama-sama tayo nandoon. Kasama natin si Atty. Torion. Ayaw nyo kaming papasukin. The same person, ito si Torre. Ito ang kalidad na nagdidemanda kay Pastor Kibuloy, ay kay PRRD. At ito rin ang nanggipit kay Pastor Kibuloy. Nag-stay siya doon sa loob kahit na may court order na umalis na siya. Nakikita nyo na. Bakit ko i-discuss yan? Look at the motive of the person.
O hindi, Is he credible na paniwalaan? hindi AI yan ha. May mga baril ha. Ako hindi ako magugulat kasi sinasabi nila na ang yung mga pulis pinagsuot ng pula para umattend ng rally ni Marcos, ng sorties ng grupo ni Marcos. Ako, hindi ako magugulat na yung mga dinala niya diyang pulis sa susunod ay naka-uniforme ng pula, a-attend ng sorties ni BBM at ng mga senador niya. Bakit? Hindi sila tinatao Ako nakita ko mismo, yung proclamation ni Pastor Kibuloy, apaw ang tao, hindi nakasya. Yung sa PDP, hanggang labas, ang daming hindi makapasok. Samantalang itong sa kabila, pati pulis gagamitin. Alam mo ang tingin ni Marcos sa mga pulis? Same ng tingin sa atin. Sa'yo, sa akin, at sa mga PDP. Para lang pinabili ng suka. Ganyan po tumingin si Marcos. Kaya kahit pulis, tingnan nyo itong mabuti. Ano ang tingin ni PRRD sa inyong mga pulis? Mahal kayo, nirespeto kayo. Itinaas ang sahod ninyo, dinoble. Anong ginawa ni BBM sa inyong pulis? Ginawa kayong rallyista. Pinagtagal kayo dyan sa KOJC Siege. Wala kayong kain, walang ligo. Tama ba yun? Tingnan ninyo ang layo ng tingin ng dating Pangulong si PRRD. Kaya mahal siya ng pulis Isipin ninyo, vital, crucial ang tingin ni PRRD sa inyong mga pulis. Haligi kayo ng Pilipinas. Ang tingin sa inyo ni BBM, pinabili ng suka, mag-rally kayo dyan, magsuot kayo ng pula. Nakikita po natin ang pagkakaiba. And pasok ngayon si Torre. Para makasipsip lang. Ganyan. Diba? Well documented dyan. Huwag kayong mag-alala. Darating ang panahon. I hope these people will stand sa kanilang ginawa. Why? Hindi kayo laging nasa taas. Sooner or later, Sara will be the next president. If not Sara, it will be Pulong or Baste. Or maybe Pastor Kibuloy. But definitely, iikot ang gulong, kayo naman ang nasa ilalim. Huwag kayong makasip-sip-sip-sip sa Duterte. Panindigan nyo yan, yung kayabangan nyo, laban sa mga Duterte. Antayin namin yan. Huwag kayong gumaya doon sa ibang vlogger. Nung kasikatan ni Duterte na kay Duterte. Nung nakaupo, si Tambaluslos at si BBM nagsilipat. Panindigan nyo yan kung ano tayo nyo ngayon. And we will see. Maybe, sooner or later, or maybe, sa 2028. But definitely, iikot ang mundo. Sabi nga ni BP Sara, ang gaba, dili, magsaba. Kaya ito ba, ibalita muna natin nito. Ipinagtanggol ng kaalyado si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa tila. Pababa po nung yun. Tila patama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa dating presidente si Jason Rubrico sa detalye ng balita. Sa ginanap na alyansa para sa Bagong Pilipinas Rally sa Davao del Norte kamakailan, tila sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador. Ayon kay Marcos Jr., ang mahirap daw sa ibang tao ay ang kaisa-isang solusyon umano sa lahat ng problema ay ang pumatay ng mga Pilipino. Pero ipinagtanggol si dating Pangulong Duterte ng kanyang kalyado. I'm wondering who President Bongbong Marcos meant because yung solusyon sa pagpatay, because PRRD di naman solusyon sa kanya yun na golden age of infrastructure tayo, di ba? Yan yung mga solusyon niya. Ano ba yung solusyon niya? Free education, college, di ba? Universal healthcare. Maybe President Bongbong Marcos was talking about somebody else. Ayon pa kay Dr. Lorraine Badoy, dating Communications Undersecretary at ngayoy second nominee ng Epanao Sambayanan Party List, halata namang nagbibiro lang si dating Pangulong Duterte. Hindi maliwanag sa kanila na joke yon.
Para naman kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong, dapat imbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Ngunit may matinding buwelta si Badoy kay Adyong. Is he a lawyer? Is Adyong a lawyer? Maybe not, no, because he doesn't know his law for saying something as ridiculous as that. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Basag na naman sila doon, Coach Oli, sa sinabi ni Doc Lorraine Badoy. Pero alam nyo, salamat kasi maaga nyong ipinapanalo ang Duterte senatorial candidate. Sa totoo lang. No, habang habang binabanatan nyo sila habang binabanatan sila ni Marcos, habang patuloy silang ginagawa ng kung ano-anong issue, doon naman sila minamahal ng taong bayan. At lalong minamahal ng taong bayan. Alam nyo, yung ginagawa nyo sa mga Duterte, ginagawa nyong panggigipit, ginagawa nyong paninira, akala nyo ba nakakasira talaga sa mga Duterte yan? Hindi. Oo, at ramdam namin yun, lalo pang minamahal ng taong bayan ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito. Lalo pang mas sinusuportahan, mas lalo pang dumudoble ang suporta sa mga Duterte. Hindi ito, kaya nga kami, hindi kami natatakot na ipagtanggol, hindi kami natatakot na ibalita o yung mga totoong balita at ipagtanggol ng mga Duterte at mga kaalyado nito dahil alam namin na wala naman talagang kasiraan na magaganap sa mga Duterte sa mga pinaggagawa nyo. At alam namin na mas minamahal pa sila ng taong bayan. Katulad lang nito, yung ginawa nyo kay Pastor, ginawa nyo sa kay OJC. 'Di ba? Ang plano nyo nun masira ang image ni Pastor, masira ang 'di ba may mga pangyayari pa na parang hinihimok pa ni Torre etong mga member ng KOJC na na umalis na doon sa compound kasi marami silang ginagawa noon. Pero anong nangyari? Naging masama ba si Pastor Apollo Sikibuloy sa taong bayan? Hindi. Mas lalo pang nadagdagan ang nagmamahal or sumusuporta at naniniwala kay Pastor. Mas lalong yung pananalig at pagmamahal ng mga KOJC member, mas lalong umangat yun. Mas lalong namayagpag yung pagmamahal nila kay Pastor. Kaya nga, ako'y nagpapasalamat sa patuloy kasi hindi na to coach hindi na to matatapos talaga. Tuloy-tuloy na to. Hanggat paparating ang eleksyon, hanggang sa matapos to, hanggang sa dumating ang 2028, tuloy-tuloy to. Wala nang hintutong gagawin nila sa mga Duterte at dito sa mga kaalyado nito at sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Kagaya lang ni Pastor. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa inyo kasi ang aga niyong pinanalo ng mga kandidato ng mga Duterte. Kasi ako, naniniwala ako na alam ng taong bayan kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Kucholi. Isa pang patunay na malakas ang, kasi gaya na sinasabi ni BBM na para tayong pinabili ng suka. Tayo yung team suka No? Pero alam natin na kanina doon sa pinagtatawanan na si BBM, isang halimbawa. No? Ngayon, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa na alam natin malakas ang Duterte. Pansinin nyo, si PRRD kasama si Baste sa sortie. Sa proclamation kasama. O pagka may maisug, andyan si Mayor Baste. Diba? Ako, hinahamon ko si Sandro. Sumama ka rin. Pag may sortie, ang akbayan tuloy. Ano ba to? Alyansa. Magkakasama na kasi sila ng... Yan yung kay Marcos? Oo, yung kay Marcos. Hindi ko rin alam Alyansa ng alyansa ba? Sinusuka. Alyansa. Yun ang niila, pangalan. Akala ko Alyansa ng bagong Pilipinas. Okay. O, Alyansa ng Sinusuka. Sama ka rin. Di ba? Tingnan mo, bakit si Mayor Baste may pakinabang? Posibleng sumama rin siya sa pag-ikot ng PDP sa bansang Pilipinas.
O, di ba? Tingnan natin ngayon ang lakas mo, Sandro. Sama ka rin sa pag-ikot, tingnan natin kung makatulong ka. O tingnan natin kung isama ka ng mga senador. Kasi baka tingin talaga sa inyong mag-ama, panira na lang eh. Baka yung ibang senador dyan, naisip-isip nila, merong ata yung naririnig, kaya kong manalo kahit wala yang si Marcos, yang si BBM. Okay. Isama mo pa si Sandro, lalo silang masisira. Diba? Hamon lang yan. Diba? Total, ang hilig nyong gumaya, ang hilig nyong makipag-asaran sa Duterte. O di gayahin nyo rin si Mayor Baste, sama ng sama, punta ng punta. Bakit? May ambag. May tulong eh. Nakakatulong sa PDP. Malaki ang tulong sa katunayan. Eh si Sandro, palagay ko, kabawasan to, no? So, anyway, ako, siguro, hindi naman siguro masama na kung sakaling umikot sa inyong lugar dyan, ang Team Marcos na lang, Team Sinusuka, hindi naman siguro masama kung isisigaw nyo Duterte. Ano kaya? Pwede ba yun? Hindi, may ano nga ngayon, coach eh. May, di ba, nagpaano sila sa Davao. Etong Alcancia, Bagong Pilipinas. Alcancia. Oo. Alcancia, Sinusuka, Bagong Pilipinas. Di ba? So, may isa na tayong DDS vlogger na in-interview niya lahat ng mga tao galing dun. Sabi niya, Duterte pa rin kami. Parang gusto pumunta lang ata doon dahil sa mga, siyempre kapag may mga ganyan, may mga bisitang artista, may mga kilalang personalidad na sinasama sila dyan. So, ayun nga, lahat ng mga halos dumaan, kahit na mga nakapulang damit pa, sinisigaw pa rin nila, Duterte pa rin kami. Oo, kasi nga, kagaya rin na sinabi ni PRRD, di ba? Kapag may ibinigay sa inyo, tanggapin nyo, kasi pera niyo yan eh. Kaya ito yung malinaw na talagang kahit anong bigay mo ng ayuda, kung hindi ka naman talaga gugustuhin ng tao, wala kang magagawa doon. Katulad lang yan sa mga napapanood natin. Pero partner, bakit hindi natin gawin yun? Sa tingin mo, paalam tayo sa SMNI na siguro mag-leave muna tayo 1 month. Tapos, sama tayo sa rally ng nila Marcos. Tapos mag-interview. Para hindi na tayo mapakulong, no? Hindi, mag-interview tayo. Mag-interview. Yung ginawa sinasabi mong vlogger, gawin din natin, mag-interview tayo. Dito ba kayo? Talaga bang suportado nyo? Sino bang iboboto ninyo? Sino bang nyo? Si Duterte ba? Si Marcos? Magkaalaman tayo ng Ako, willing ako doon kung papayagan tayo. Hindi, yun naman, okay naman. Kaso, ang problema nun, alam mo naman na mainit ang mata sa atin ng mga yan. Baka pag nag-i-interviewin tayo dun, biglang maging Ninoy Aquino ka. Hindi, mag-face mask tayo. Mag-face mask tayo. Sige. Ano ba, may idudugtong ka ba, Coach? Wala naman. Sige, basahin mo yan. So ito, may balita tayo. Hindi na magiging posible ang pag-usad ng impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating Chief Presidential Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Bakit kaya? Alamin natin sa report ni Carlo de la Peña. Sa ilalim mo ng saligang batas, sinasabi doon, ng Korte Suprema pwedeng makialam pag merong sobrang abuso. There is a grave abuse of discretion, pang-abuso ng kapangyarihan na ibinigay sa kanila. Pwede sila makialam doon. Kasi yung grave abuse of discretion amounts to lack of jurisdiction or in excess of jurisdiction. Amounting to wala ka talagang jurisdiction. Pwede sila makialam doon. Ang sunod na tanong, the Supreme Court having the power to intervene, meron ba basis? Sa tingin ko,